Pagkatapos po ibenta, saan po tayo pag Pinanganan na. Dito sa munting junk shop na ito, madalas nagbebenta si Mang Dodoy. Kilala ang junk shop na to sa tawag na RE Junk Shop. Tinanong namin ang may-ari ng junk shop at si Mang Dodoy kung magkano ang presyong ibinibigay nila sa kanilang customer kapag ito ay may ipinagbibili. Tignan niyong mabuti kung ano ang malaking pagkakaiba ng presyo sa junk shop at ng isang maguguti. Ito ang naging resulta. Common Price List of Scraps by Junk Shop. Common Price List of Scraps by Scrap Collector. Dito sa pagkakataong ito, hinahantay na ni Mang Dodoy ang kabuuang bayan. Ito naman, bigyan mo na ako ng medyo malaking batong. Ano mo? Pamili nga ako. Ano ito? Yan ang buhay ng junk shop. Ganyan kahirap na maging isang trabador sa junk shop. Sa pagkakataong ito, binalak namin interviewin ang may-ari ng junk shop na ang ngalan ay Miss Rosalie Mangdaraco. May ilan lang po ang katanungan. Isa na po dito yung, bakit junk shop po yung napili niyong trabaho? Eh, marami naman pong disenteng trabaho makukuha. Maayos namang negosyo ang pag-junk shop. Bukod sa magandang pagkikitaan, makatulong sa kalinisan ng ating kapaligiran. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi tayo makakahanap ng simpleng trabaho. Para sa akin, hindi naman lahat kailangan makakuha ng maganda o marangal na trabaho. Basta sa ayos lang ang trabaho, kung ano lang yung kaya mo na sa tingin mo nakakatulong sa pamilya. Ate, may pagkakataon po bang merong isang tao na nagbenta dito na nakaw na bagay, katulad mo ng metro ng tubig, kable ng kuryente, at iba pa? Opo, minsan nahuhulihan din sa pambarangay, pero di maiwasan na makakabili ka ng nakaw na mga bagay dahil hindi mo naman alam kung nakaw yun o hindi, eh binibili na lang. Eh, minsan sinasauli na lang namin para walang maraming gulo. Sige. Huli ko pong tanong ate, ano po bang panahon malakas yung kita ng junk shop? Hindi naman araw-araw lang ito naman sa Palawan. Halos araw-araw naman may nagtitinda. Kahinaan lang pagka bumaba yung palapal, medyo mahina ang pasok. Minsan kasi ayaw pa ibenta ng customer ang kalakal nila dahil sa mababa nga talaga at kulang na pangailangan nila. Maraming salamat. Ganito ang kalagayan ng junk shop. Kabarkada, kapuso at kapamilya ang mga basura. Kaya nagtanong kami sa isang nurse upang alamin ang masamang epekto ng basura. May-ari ng junk shop. Doon po sa mismong junk shop, sa may mga lugar na kanilang pinag-iimbakan ng scrapan, yung mga basura nga, ika nga, yung mga bakal, plastic, doon po sila nakatira. Ano po yung, sa tingin nyo po, yung dahilan nila kung bakit nga po nagpapatuloy sila na kahit nalalanghap na po nila yung mga ganong amoy, yung ganong mga sakit, bakit nagpapatuloy pa rin po sila sa kanilang trabaho o sa kanilang hanap buhay? Nagpapatuloy sila, syempre, malaki ang kita sa ganon, sa pag-recycle. Maganda rin yun kasi nature lovers sila. Kumbaga,
tumutulong sila para magamit ulit yung mga bagay na yun. Katulad ng mga bote, dyaryo, ng mga bakal. So, magagamit pa yun, syempre. So, masasabi ko lang, yung pagkapatuloy sila, syempre, yun. Hanap buhay nila yun. Doon sila kumikita. So, yun. Hindi po ba nakaka-apekto sa kalusugan niyo po yung trabaho niyo pong pagiging magbobote? Ay, hindi naman siguro kasi sanay na kami. Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na pumunta po sa mga check-up niyo po? Kumbaga, kumpirmahin niyo po na baka may sakit na po kayo. Palagi. Palagi po kayo pupunta doon. Ano po yung sinasabi po ng doktor doon? Wala naman. Okay lang po yung Okay lang. kalagayan. Bali hanggang ngayon po, patuloy po rin po kayo ng Oo. Sige po. Wala naman tigil, araw-araw. Dahil doon, nagsadya kami pumunta sa isang health center upang makausap ang isang nurse. Meron po akong ilang katanungan. Una po dito, sa tingin nyo po, ano po yung maaaring maidulot na sakit sa mga basura? Siguro yung mga sakit na madudulot ng basura ay karaniwan ng cholera. Kasi nga yung dumi, sumasama sa pagkain, nakakain ng tao. So, may tendency nga yung tiyan nila maapektuhan nun. Mga sakit katulad ng gastroenteritis, basta karaniwan is pananakit ng tiyan. Ma'am, paano po ba ito maiiwasan o mapipigilan o mapupuksa? May iwasan ang mga sakit na yan sa pamagitan ng primary prevention, yung tinatawag na hand washing. Siyempre, kapag malinis ang kamay, may iwasan na pumasok sa ating bibig ang mga germs na galing sa mga basura. Siyempre, it's a basic procedure na gagawin natin before and after we eat our food. So, kailangan gawin natin to. It's really, hindi naman siya hassle. So, yun. Yun yung masasabi kong prevention. Yung mga sakit nyo pong binanggit, malala po ba ito o hindi? Maagapan yun. Yung mga sakit na yun. Hindi naman ganun kalala. Kumbaga, nasa tao naman yun eh. Kung magkakaroon siya ng disiplina sa sarili niya, so hindi lalala yung sakit na yun. Simple lang naman yung mga sakit na yun. Basta, may kooperasyon ng tao. May ilan lang po akong katanungan na patungkol po sa mga magbubote at sa may-ari ng junk shop. Una po rito yung, sa tingin niyo po, ano po yung matinding dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin po magtrabaho yung magbubote sa kanilang hanap buhay, sa kanyang hanap buhay, kahit alam niya na makakasama ito sa kanyang kalusugan. Masasabi ko dyan, hindi naman masama yung trabaho nila. It's a marangal na trabaho. Opo. So, kung dahil sa basura kumikita sila ng pera, at dahil sa basura, may pinangkakain sila sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. So, masasabi ko wala nang masama sa trabaho nila. Basta, ang tatandaan lang nila, alagaan nila yung sarili nila kasi nga, exposed sila sa germs. Kumbaga, okay lang na may germs tayo sa katawan, pero sumobra to, maaari mag-cause nga ng sakit. Kaya, ayun, yun ang masasabi ko sa trabaho nila. Hindi naman masama. Isa marunong na sila, may disiplina na sila sa sarili nila. At alam nila yung kalinisan sa katawan. Yung huli ko Kailangan pong tanong, pa rin siya. ano po yung, bilang isang nurse, di ba nurse nga po kayo, ano po yung maipapayo nyo o mabibigay nyo pong, masasabi nyo po sa mga magbubote? Nasasabi ko lang. Opo. Huwag nila kalimutin alagaan yung sarili nila, yung cleanliness na kailangan sa katawan nila. Siyempre, pagkatapos ng mga gawain nila, kailangan maligo sila, maglinis sila ng kamay, magugas sila ng kamay bago sila kumain. So, yun lang yung may mapapayo ko sa kanila. Na magpatuloy sila sa trabaho nila. Pero, kailangan pa rin ng kaukulang responsibilidad sa kanilang sarili.
na hindi na makakalimutan